Good morning mga ka-DIY. At meron po tayong old model na baril dito, Squire Bingham Arms Core. At napansin ko na humihina siya ng humihina, hindi na katulad ng dati. Okay naman yung kanyang mga valve spring, hammer, okay naman. Pero napansin ko, nakita ko ang possible cause ay itong kanyang pilot poser. O baka tataas ang kilay nyo yan kung bakit, ano naman ang kinalaman ng kanyang pilot poser sa kanyang paghina. Yan. So maraming cause, possible cause ng paghina ng baril, pero itong baril na ito ay na-discover ko na ang kanyang paghina ay ang kanyang pilot poser. Ngayon, kung bago ang iyong baril, air gun, ay hindi para sa inyo itong video na ito. Ito po ay para sa mga mayroong lumang Squire Bingham o pilot poser na i-check nyo, baka ganito rin yung possible cause ng paghina ng inyong mga baril. So explain po natin itong apat na butas na yan ay magkakadugtong yan, yung apat na butas, na kapag sinilip mo yung apat na butas na yan, dapat iisa lang na butas yan. Kumbaga magkakadugtong yan, then pag sinilip mo dapat ganyan ang masisilip mo dyan. Ano po yung mga apat na butas na yan? Itong unang butas na yan ay yung transfer port na galing ito sa valve assembly. Ito yung kanyang valve assembly, no? Ito yung kanyang valve assembly. Ito yung kanyang o-ring. Ito yung tinatawag nilang valve stem o firing pin. Ito yung kanyang kopa. At ito yung kanyang spring. Kapag nakasara yung valve, ganito yung magigit forma niyan. Then kapag nakabukas yung valve, halimbawa pinukpok ng hammer, magbubukas ng kaunti dito. Magkakaroon ng puwang yung valve assembly saka yung kopa. Then papasok yung hangin dyan ng mabilis, patakbo dito sa transfer port. Yan. So ano naman itong pangalawang butas na ito? Ito yung butas ng bolt housing assembly. So, ito po yun. Ito naman pangatlong butas is yung butas ng barrel. Ito po yun. Then itong pang-apat na butas, ito yung butas ng pilot poser. Ayan po. Ito po yung sa mga bolt action lang, na ganito yung type ng kanilang pilot poser. Dahil yung ibang pilot poser ay walang ganito, parang ganito lang ang dulo, ganito. Yan, parang nakaganyan yan. Yan, ganyan. Putol dyan. Putol dyan. So ito yung apat na butas na nagkokonekta, na kapag sinilip mo
dapat parang ganito lang ang makikita mo. Yan, ganyan, dire-diretso. Pero pwedeng hindi magdiretso itong butas na ito. Ibig sabihin hindi na maging tuwid kapag lumang-luma na yung baril. At yun yung ating tatalakayin sa topic na ito, na pwedeng magpahina doon sa baril. Kapag lumang-luma na yung baril, ang makikita mo sa loob is ganyan. Kung baga ito ay full moon, kabilugan ng buwan, pagka lumang-luma na yung pilit pusher at saka yung bolt housing, ang makikita mo parang ganyan na lang, half moon. Ano naman ang epekto sa baril kapag ganyan? Siyempre, ito dinadaanan ng hangin. Dinadaanan ng hangin yan. Kapag lumiliit yan, natural yung daanan ng hangin, yung dumadaan na hangin, na parang naiistorbo. Kung baga sa sinisipon, kapag may bara yung ilong mo, hindi ka makahinga ng maayos. Ganito rin po ang baril. Minsan merong nakakasagabal sa pagflow ng hangin, kaya hindi yung dating power na niya yung lumalabas. Gaya ng nasabi ko kanina, pag may sipon ka, nahirapan kang huminga, kailangan matanggal yung bara na yon. Dapat yan po ay magkakatapat. Now, bakit minsan sa katagalan ay imbis na full moon yung nakikita mo ay nagiging half moon? Ganito po yan. Ilalagay po natin yung kanyang pilit pusher. Then yung kanyang handle. So nakapwesto dito yan. Yan. Yung butas niya nakatapat doon sa transfer port. Pero wag na natin ilagay dito kasi dire-diretso naman yan, may tubo. Kaya hindi posible na hindi ililihis yan. Then ilagay natin yung kanyang barrel. Yan. Lagay natin yung Allen wrench. Then higpitan po natin. So nandyan na yung tatlong butas. Nandyan na yung kanyang bolt housing, barrel, pilit pusher. Yung tatlong yan, na kapag sinilip mo, dapat yan ay half moon, full moon, hindi half moon. So tingnan natin kung diretsyo na po. Hindi nyo nakikita dahil siguro madilim, hindi nyo nakikita, pero ang nakikita mo dyan ay half moon, hindi full moon, hindi bilog na buwan. Paano nangyari yon? Nabanggit ko kanina na ang possible cause is yung kanyang pilit pusher. Pero hindi lang yun, may kinalaman din yung kanyang bolt housing. So paano nangyari yon? Kung mapapansin po ninyo yung na yan,
lalabas ko lang yung kanyang bolt. Kung makikita nyo yung parang kanal na yan, yung original na pagkagawa niyan is ganito. Yan. Itong nasa itaas. Dahil sa kalumaan, ganito na yan. Kung mapapansin nyo dito sa sulok na dyan, is hindi na ganun yung kanyang shape. Medyo na-disforma na. Parang bumilog na ng ganyan. Siyempre sa katagalan, ilang taon na yan, siguro 30 years. Yung iba, 20 years siguro. So, hindi katakataka na ma-disforma yan sa kakagamit. Katulad nito. Ayan. So, pansinin nyo, dito ay medyo na-disforma. Ayan. Hindi katulad nito na yan, maayos pa. Nasa maganda pa yung shape niya. So, ano naman ang kinalaman ng ganyang pangyayari? Kapag ikinakasamo yung baril, siyempre natural, hihilahin mong ganyan. Then lalagyan mo ng bala. Ito yung bala. Then itutulak mong ganyan. Siyempre ang nasa isip mo nun, ipuputok mo na. Puputok mo na. Pero dahil ito wala na sa pwesto, siyempre natural, kasamong ganyan, balik mong ganyan, akala mo nasa pwesto, pero wala na pala sa pwesto ito dahil sa luma na nga. So yung butas doon hindi na magkatapat pala, dahil tingnan mo umaalog na dapat hindi umaalog yan. Dapat hindi umaalog yan. Dapat yan, kung umaalog man yan, kunting-kunti lang ang pag-alog. At dahil wala na nga sa pwesto, ang nakikita mo ngayon is hindi full moon, half moon. Kaya kung sisilipin mong ganyan, pagka nakalagay yung pilit poser niya, halos yung butas ng pilit poser ay kalahati doon sa dito. And then pag pumutok ka, dahil hindi na nga bilog yung butas, may barana, yung hangin na dapat na buo na lalabas dito papunta rito sa kanyang barrel, sa pilit poser, then itutulak niya yung bala palabas dito sa barrel. So ang problema nito ay itong kanyang pilit poser. Merong idea na maganda at solusyon sa mga ganitong problema. At yung iba ay pinapalitan dito ng buo. Hindi, ang ginagawa nila, wala na ito. Wala na itong butas na yan.
ang ginagawa nila is parang ganito ang style. Yan. Ito yung magtutulak dito sa bala. Ito parang ganyan yan. Yan. Na imbis na ganito yung ano, yung pellet pusher nya, ito yung original na pellet pusher, may butas dyan. Yan yung original na pellet pusher nya. Yung iba ang ginagawa, ito gusto ko ito eh. Yan. Then meron na lang inilagay na ano dyan. Yan, ganyan. Abutin man yan ng mahabang panahon, dahil wala nang ang butas na ganito, abutin man ng 5 dekada yan, wala ka ng pangamba na ganito yung makikita mo, half moon, dahil wala nang ang butas ito. So bali na cancel na yan, wala na yan. Bali 3 butas na lang ang meron dyan to. So hindi ko alam kung naunawaan po ninyo o nalabuan po kayo, pero sa mga gumagawa ng airgun, tiyak maintindihan nila ito. Kahit na hindi yung gumagawa ng airgun, yung iba nakakaintindi na kung gusto mong lumakas ang iyong airgun, bigyan mo ng pansin ito, pellet pusher, dahil isa ito sa nagpapahina sa airgun. Pero kung nagawan mo ito ng paraan, isa ito sa magpapalakas sa airgun mo. Salamat po at naway nakatulong.